Yung extreme religiosity rin ang nagdudulot ng mga fanaticism. Yan din ang nagdadala ng violence in the name of God. Huwag niyong itataya lahat. Kahit mukhang siguradong sigurado, magtitira kayo lagi. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, mga ka-youth. It's always nice to be seeing you once again. Maraming salamat po sa mga new viewers po natin. Dahil napansin po natin sa analytics ng ating channel, marami po ang mga bagong bisita, mga nanonood ng iba't ibang mga videos natin. Maraming salamat po. At maging parte po kayo ng ating pong community. We have close to 199,000 subscribers na po. At kapag nag 200,000 na tayo, meron tayong konting celebration. Ayan. At may mga libreng t-shirt. Ayan na U3 exclusive limited edition t-shirts for free ang ating papremyo. Kaya sana po ay umabot na tayo ng 200,000. Kaya join na po kayo, subscribe na po kayo sa ating channel. Sa ating episode ngayon, still, sa totoo lang po, kumbaga sabihin natin na na-shake up ang showbiz industry dahil nagkaroon ng reunion ang sex bomb dancers or sex bomb girls. Pero mayroon isang miyembro na hindi maka-join ulit sa kanyang performances dahil quote-unquote, medyo stricto yung kanilang religion, no? I think if I'm not mistaken, Victory Fellowship yata, no? And regarding that, naging viral si Alvin Aragon, yung husband nga po ni IZ, mga ka-U3. And because of that, I am not saying that this preaching is directly related, pero ito po kasi ay sinubmit sa atin via Facebook saying na medyo timely itong very recent lamang po na preaching ni Pastor Ed Lapis. And I am excited kung ano ang kanyang take kasi ang title dope ng kanyang preaching is Avoiding Extremes. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula sa MSU IT sa loob po ng 3 taon. Nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at representante ng Pilipinas sa isang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. Mga ka-youth, hindi po ako member ng Day by Day Jesus Ministries. Ito po yata ang name ng ministry ni Pastor Ed Lapis. Isa lamang po akong hamak na video reactor. So maaari po, as I am watching, I may agree or disagree, pero one thing I guarantee you, wala po kaming religious agenda dito sa U3. Tayo po lamang ay nanonood ng mga religious videos, nagbibigay ng ating honest na opinion, honest na perspective in real time as we are watching this for the first time. So everything now is ready, mga ka-youth. Samahan niyo po ako. Let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go. Ang nais ng Panginoon sa ating buhay ay magkaroon ng balanse. Anumang uri ng sakit ay dahil mayroong imbalance sa katawan ng tao. Kahit imbalance sa emosyon, imbalance sa isip, yan ang nagbubunga ng iba't ibang mga sakit. At para maging balanse ang buhay ng tao at magkaroon ng lugar at malaking puwang sa kanyang puso ang paghahari ng Diyos, dapat umiiwas siya sa mga tinatawag na pagmamalabis o kalabisan. Avoid extremes. Ang ating pag-aaral. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay Diyos na nagbabalanse sa aming buhay at Diyos na nais lang ang buhay ng iyong mga anak maging balanse. Turuan mo kami, Panginoon, na matuto mula sa iyong mga salita. Makilala ang mga pagmamalabis o kalabisan sa aming buhay at ito ay maituwid. Nawa kayo po ang mangusap, pumagitna po kayo sa amin. Manguna po kayo sa aming buhay, Panginoon, at pagharian niyo po kami. Papagliwanagin yung isip namin at mabuksan ang kapangyarihan ng iyong salita para tumalab ito sa aming buhay. Gawin niyo kami, Panginoong, karapat-dapat tumanggap ng inyong karunungan at nawa ang iyong karunungan na magpagaling sa amin, magpalakas, magpalaya. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, nananalangin kami, nagpapasalamat, sumasamba. Ecclesiastes 7:16-18. I'll be reading from the New International Version. Do not be over-righteous, neither be over-wise. Why destroy yourself? Do not be over-wicked, and do not be a fool. Why die before your time? It is good to grasp the one and not let go of the other. Whoever fears God will avoid all extremes. At rendered in the contemporary English version for our maximum appreciation, sabi ng contemporary English version, the same verses, so don't destroy yourself by being too good or acting too smart. Don't die before your time by being too evil or acting like a fool. Keep to the middle of the road. You can do this if you truly respect
God. Napakainam na binabasa natin iba-ibang versions because the many shades of meaning are even amplified for our appreciation. But both versions, of course, are based on the same original material, so isa lang din ang sinasabi. Magkaiba lang nga ng tone. Sinasabi, avoid extremes in righteousness and wisdom. Sa Bible natin nabasa na don't be over-righteous. Huwag sobrang pagkatuwid-tuwid. At huwag sobrang pagkatali-talino. Kasi pagka sobra kang nakapagkatuwid-tuwid lang at nagpakatali-talino, magiging napakakitid ng daan na dadaanan mo. Masyadong malilimita ang pwede mong gawin, pwede mong malasap sa buhay, at ganun din naman malilimitahan mo ang taong nasa ilalim ng iyong impluensya. Lalo yung mga over-righteous to the point that they become self-righteous. Yung mga iba, ang nagiging religion na nila is worship of religion itself. Nagiging extremist. The Bible tells us that it could be self-destructive. Godliness avoids all extremes, even in religiosity. Yung mga sobrang nagiging extreme, ayaw na kumain, puro fasting, pagka naging extremist sila on any doctrine at all. Paging naging extremist sila on diet, talagang nagiging butot balat na lamang. Pag naging over-extreme ang kanilang paningin sa prayer, hindi mo na makausap, wala na kausap na tao, araw-araw, minuto nagpe-pray. Pag naging extremist sila sa pagsunod sa isang uri ng teaching, kung yun naman ay sa tugtog, yun naman ay sa pagpapautang, sa pananalapi, nagiging extreme, nagiging abnormal, hindi mo na makasundo. Kasi nakalabag na sa daloy ng natural na buhay ang nagiging buhay nila. Yung masyadong hyper faith. Hindi na nag-iisip, hindi na nagsusuri. Lahat gusto na lamang i-reveal sa kanya ng Diyos in a very spiritual way. Yung mga fatalistic, wala na silang gagawin, puro Diyos talaga ang gagawa. Puro himala ang hinihintay, wala na silang practical na kilos. Naging extremist. Maging yung mga ang pananaw tungkol sa end times, extreme, nagre-resign na sa mga trabaho, pinagtitigil ang mga anak sa school, at hindi na gumagawa ng ano pa mang bagay, hinihintay na lang ang end of the world. Yeah. Ganyang mga extremisms. It happens. Paano natin malalaman, mga kapatid, kung ating righteousness, religiosity, at wisdom ay extreme? Yung nakakasakal na. Hindi ka na makahinga ng maluwag. Okay, before we continue mga ka-U3, napakaganda ng pag-intro dito ni Pastor Ed. So first, he tells us ano yung mga halimbawa ng pagiging extreme, pagkakaroon ng hyper faith. So isang simple test for you to know, tanungin mo yung sarili mo kung ito ba ay nakakasakal na. Pastor Ed also mentioned here, ano ang magiging effect, nalilimitahan kasi yung dadaanan mo, yung experience mo sa buhay kapag masyado ka ng extreme. So ang pagkakadescribe nga is extremist na, ano? Kung meron sa ibang relihiyon na fundamentalist tsaka extremist, sa pagiging Kristiyano, meron din po pala fatalistic at tsaka extremist meron din. So very basic na prinsipyo, diba? Yung sabi ng Spice Girls, too much of something is bad enough. So inabangan ko dito ang further pa ni discussion ni Pastor Ed on why some people become extreme with their faith and what does it mean sa Ecclesiastes, yung pag-maneuver mo na nasa gitna ka lang. What does it mean? Kasi for others, mga ka-youth, they would say that this is a kind of compromise. Is it really okay for Christians to compromise with their faith? And what are the situations na okay lang na nasa gitna? What are the situations for a Christian to be more assertive of what they believe in? So ano kaya ang tamang timpla na tinutukoy dito ni Pastor Ed as to Christians not being extremist? Nakakatali, nakakagapos, nakakakulong na, hindi lang dun sa may katawan, kundi pati sa lahat ng mga taong kapuspalad na nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan o impluensya. When you know very well that the Spirit of God sets free, maluwag, magaan dapat. Pero pag sobrang ng pahirap na sa buhay, kahit pa nga sa kabanalan ang tinutungo nito, hindi na ito gusto ng Diyos para sa atin. Dahil kung gusto ng Diyos, sa sobrang ka maging spiritual, dapat bawian tayo ng buhay
dito sa mundong ibabaw para maging espiritu ka na lang, wala ka ng katawan. Pero habang nandyan ka pa, niloloob pa yun ng Diyos. Ibig sabihin, sa Diyos man, merong space. May puwang ang iyong pagiging tao, ang pagiging material na nilalang mo, kahit ikaw ay mayroong espiritu. Avoid extremism. Very special in religion. Yung extreme religiosity rin ang nagdudulot ng mga fanaticism. Yan din ang nagdadala ng violence in the name of God. Mga religious wars, pagpatay at kalabitan sa kapwa sa ngalan ng Diyos. Alam mo na hindi mo na kailangan masyadong isipin na may mali. Kasi sobra. Avoid extremes in wickedness and foolishness also, sabi sa atin ng Ecclesiastes. Pagka sobra kang masama, lalo at kaya mo. Mga kapatid, emphasize natin ito. Pag may kakayanan ka maging masama, mas lalo ka mag-ingat. At ano yung kakayanan? Yung may kapangyarihan ka. Kaya mo. Walang lalaban sa'yo o may lumaban man, talo mo. Mas malaki ang iyong posisyon, mas mataas ang iyong kalagayan, mas marami kang armas, mas marami kang kayamanan, mas kaya mong maging masama. Mas dapat mag-ingat. Sabi, bakit mo hahayaang mapaaga ang iyong kamatayan dahil ang sama-sama mo? Siyempre, pagka masama ka, mayroong makagalit sa'yo. May magdidilim ang paningin, may magbabalak na wakasan ang iyong buhay. At kung hindi man tao ang mag-isip noon, Diyos ang magbibigay sa'yo ng balanse pag hindi ka nagkusang mag-balance. Pag napapansin natin, mga kapatid, na medyo sumasama na yung ugali natin at nakakapangyari tayo, pag napapansin natin medyo umaabuso na tayo dahil kaya natin, tayo na ang mag-volunteer na mag-ayos sa ating sarili. Huwag na natin antayin na, number 1, tao ang pumutol sa ating mga sobra o kaya hindi man tao, Diyos. Mas masakit. Mas mabuting tayo na ang mag-volunteer na, teka, umaabuso na ako, ito, ikokorek ko na ang sarili ko. Sumasama na ako ng sumasama. Kailangan magbago ako. At sabi, bakit ka magpapakahangal ng sobra? Ibig sabihin, hindi mo ina-expect sa atin na wala tayo ni kaprasong kahangalan. Kasi nga mga tao tayo, mga imperfect tayo nabubuhay sa mundong ito. Pero sabihin, huwag kang sumobra. At ang daming mga tao, because of foolishness, maagang namamatay. Hindi nag-iingat, sobrang nagiging pabaya, sumusuot sa napakarami mga panganib, napapahamak, hindi lang sila, pati mga mahal din nila sa buhay. Bakit natin dapat ingatan yung mga sarili natin? Kasi kahit hindi mo ingatan ang sarili mo, sirain mo yung katawan mo, pag may sakit ka na, hindi ka rin naman matitiis sa mga nagmamahal sa iyo, alagaan ka rin. Unfair sa kanila kung alaga sila ng alaga sa iyo dahil hindi ka nag-alaga sa iyong sarili. Unfair sa mga tao na mahirapan dahil hindi ka nag-iingat. Yung mga nag-i-indulge sila sa mga dangerous activities, pwedeng ma-aksidente, pwedeng ma-paralyze for life, aalagaan at aalagaan ka rin naman ng mga pamilya mo at mamahal sa iyo. Pero bakit mo naman gagawin sa kanila yun? Kaya dapat ang tao nag-iingat, huwag nag-i-extreme. Kahit yung mga extreme sports, buhay mo, kaisa-isa mong buhay, itataya mo para isa-isang sports activity. Ang dami naman pwedeng pagpilian, bakit kailangang extreme pa na yung buhay mo nakataya every time. At sabi sa Bible, it's good to have both sides in your life. Huwag ka lang sosobra sa kaliwa o sa kanan. Manatili ka, sabi, doon sa safe middle road. Kung nawalan ka ng konting control, kung nagmamaneho ka man na medyo nasa gitna ka, napakaliwa, hindi ka pa rin nahulog sa bangin. Napakanan, hindi ka pa rin bumangga doon sa bundok kasi nasa middle ka eh. Hindi ka extreme. Alam yung mga iba extreme mag-drive, yung pina masyado, yung dikit na dikit sa sinusundan. Pag biglang nagpreno yung sinundan at hindi mo napansin, hindi ka nakapreno, mababangga mo. Ba't kailangan ganun? Ba't hindi ka mag-distance? Bakit kailangan lagi kang nakatapak sa gasolina, tapos pag kami biglang tumawid o biglang titigil ang kailangan, bigla ka magpe-preno na ang lakas-lakas o puti nung kakagat ang preno mo lagi. O puti nasa middle ka lang, hindi yung iniaasa mo ang buhay mo sa
pag-function ng isang makina, paano kung mag-malfunction? Iaasa mo ang buhay mo sa isang pwedeng gawin o hindi gawin ng tao? Yun lang mga nagkukwentuhan doon pa sa kalsadang paliko at palusong na pag kami hindi nakaliko o hindi nakapreno, sila yung masasagasaan. Ba't kailangan doon ka pa umupo at doon ka pa magkwentuhan? Extreme yung danger na hinaharap mo, pwedeng mamatay ka agad nang hindi naman dapat kung hindi ka lang pumwesto doon. Nakikita niyo yung mga bahay na kumisan pinapasok ng truck sa loob yung bahay. Madalas yun, nasa paliko, dangerous area yun. Kung maaari sana at may choice ka pa, huwag ka doon tumira. Yung pupuntahan ka ng gravity, iiwas mo ang sarili mo. Sabi sa Bible, why die before your time when you can avoid being too foolish? At sabi sa Proverbs 30 verse 8, don't let me be too poor or too rich. Give me just what I need. Na-pray na ba natin ito mga kapatid? O laging make me very, very, very rich? Ang balance daw na buhay, hindi too poor, hindi rin too rich. Yung tama lang, sabi ng iba, sakto lang. Hindi ka kulang, hindi ka sobra, o may sobra man, konti lang. At kung pamisa-misa mang kinukulang, yung konti lang ang kulang. Avoid extremes in poverty and wealth. Kahit hindi natin laging naiisip, pati extreme sa wealth, dapat huwag mangyari. Huwag ka nawang sobrang yumaman at huwag ka ring sobrang humirap. Kasi mahirap din namang maging mahirap. Proverbs 19:7, if you are poor, your own relatives reject you, and your friends are worse. When you really need them, they are not there. Yun talaga ang katotohanan. Huwag nating ipagdramang bukid, huwag nating ipaghinanakit sa mundo. Talagang pag wala kang pera, iniiwasan ka ng tao. Kasi una, wala silang mapapala sa'yo. Second, baka ikaw pa ang may mapala sa kanila. Baka yung money nila itinatabi, mahingi mo pa o mautang mo pa. So mga kayuti, makikita po talaga natin din yung style ni Pastor Ed sa kanyang preaching na kung saan very practical. Ito po ang isa sa mga bagay na na-appreciate ko talaga sa kanya. Sa more than a dozen na mga videos na po na napanood natin, ito po yung isa sa mga strength talaga ni Pastor Ed, yung ability niya to give tangible examples para madaling maintindihan at saka relatable. Kasi syempre po, di ba, pag nagbabasa ka lang ng scriptures, everything may sound very abstract. Hindi naman po lahat mahusay po na mag-extract ng information or interpretation out of some passages. Pero gusto ko lang po i-highlight, ito pong part ng kanyang discussion, in number 2 na siya, no? Wickedness and foolishness we have to avoid if you're a Christian. And yung idea na dapat nasa middle of the road lang tayo. Highlighting again that things should be in the proper balance. Dahil kapag merong imbalance, katulad nga po ng entrada ni Pastor Ed, it causes sickness. Nagkakaroon ng sakit dahil may mga imbalance na nangyayari sa ating katawan. And as the financial wealth, I really like that too. Ang sabi dito, hindi ganun kayaman, hindi din ganun kahirap. So tama lang, sakto lang. So nakikita ko so far ang iba't ibang layers ng application na sinasabi dito ni Pastor Ed as to the idea ng isang Kristiyano should avoid extremes. And going back, ang text natin syempre Ecclesiastes, 7:16 hanggang 18. Lagi kang pabigat, imbes na yung pera nila magtagal ng 5 araw, nagiging 3 kung kasama ka dahil lagi kang ililibre. Yun talaga ang katotohanan, walang dapat ipagtambo doon. Hindi ka rin dapat magalit o mainis sa mga taong ayaw sa sobrang mahirap na kasama. Kasi natural, ipoprotect nila yung interest nila. Life is the primary duty of life. And a person na pabigat, mahirap kasama, is threat yan to well-being. Kaya natural lang na hindi ka magugustuhan. Gusto mong magustuhan ka, don't be too poor. Hindi ka dapat inililibre, naglilibre ka rin. Hindi ka dapat binibigyan, nakakapagbigay ka rin. Yun, hindi ko mawala ng kaibigan. Napapansin niyo ba na pag may sakit kayo ng 1 week, may mga dumadalaw? Dami. Pag 2 weeks, dadalo pa rin konti. Subukan yung 2 months sa kayo may sakit. Talagang halos wala nang dumadalaw. Kasi meron na rin visitors fatigue.
Subukan nyo may pangangailangan kayo, may karamdaman kayo, may mag-aambag-ambagan, tulungan. Subukan nyo may pangalawang ikot ng basket after 2 weeks. Kalahati yan na lang magbibigay. Kung nakakatatlong buwan na kayo, 2 na lang matitira. Pakonti ng pakonti. Merong donor's fatigue. Kasi ang mga tao, una, wala naman silang kakayanan na patuloy na magbigay. Lalo kung hindi ka naman talaga mahal, o wala ka namang ginawang mabuti sa kanila. Out of courtesy, out of good manners, tutulong sa una, pero sa pangalawa, tutulong ba yun? Kaya sabi sa Bible, avoid being too poor. Pray that you don't become too poor and work hard so that you don't become too poor. And when you are very poor, work hard so that you don't remain poor. Huwag mong ipaghinanakit kahit kanino man, ikaw man siguro kung merong konti, tapos merong sobrang mahirap, magsasawa ka rin. Diyos na hindi nagsasawa sa atin. Kaya salamat na lang may Diyos. Pero kahit pa nga ganun, nagdidisiplina pa rin ang Diyos sa mga tamad. Sabi nga ni Paul, if you do not work, you should not eat. Can you imagine? Kailangan you deserve everything you enjoy in life. So don't be too poor. Hindi rin yan ang kagustuhan ng Diyos sa atin. But also don't be too rich. Ecclesiastes 5:13-14. I have seen a grievous evil under the sun, wealth hoarded to the harm of its owners. Sabi meron pa isang kabalintunaan at isa pang nakakalungkot na katotohanan. Kadalasan yung kayamanang iniimpok, nagiging mitya ng buhay ng nag-iimpok at nag-iipon. Nagiging bunga ng kanyang kapahamakan, napapasama siya dahil sobrang niyang yaman. So don't be too rich. Isipin mo naman, kung ang sobrang yaman ka, number 1 ka sa listahan ng mga kidnapper. Kung may mga underground na mga gangsters, number 1 ka sa listahan nila. Number 1 ka sa listahan ng mga gustong magnakaw. Mahirap yan, yung nakalista ka dyan. Ngayon, kung hindi ka naman too rich, tapos ikaw too poor, baka ikaw naman yung magnanakaw ngayon. Baka ikaw naman yung maglilista ng kung sino ang nanakawan mo at sasali ka doon. Kaya iniiwasan yung ganyang mga extremes. Don't be number 1. Kung hindi ka tinatawag ng tadhana na maging number 1, don't even try. Tama na yung number 2, number 3. At hindi sa pagiging asawa ang sinasabi ko, ha? Yung sa posisyon, yung sa mga distinction. Kasi si Rizal Man, sinabi niya sa No Limit Angere, ang pinakamataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. Totoo. Kahit sa politika, pag nagkakaroon ng chains of power, nagkakaroon ng mga chains of dynasties, yung mga pinuno lang naman na talaga napapahamak, sila yung nakukulong, sila yung nadedemanda, sila yung nababaril, na-assassinate. Pero yun ang mga pangalawa, pangatlo, tuloy pa rin ang buhay, masasagana pa rin. Bakit mo ibiging maging number 1? Yan ang gusto ng lahat, ang dami mong kakompetensya. At makuha mo man yan, sandali, you have to work hard to keep it. Kaya kung hindi ka natural, nakatadhana maging number 1, huwag mo nalang sikapin. Huwag na lang, mapapagod ka lang. Number 1 ka man o number 10, pareho lang din naman kayo namamatay. Pareho lang din kayo nabubuhay. So why stress yourself? Mahirap pag-maintain ng posisyon na number 1. Laging merong contender. Laging merong gustong umagaw. At ang problema pa nga, pag you're at the top, sabi nga nila, is lonely at the top. Wala kang katabi kasi ikaw yan nasa top. So, linawin natin sa isip natin mga kapatid, meron talagang nakatadhanang maging number 1. At yung mga nakatadhana na yon, gifted na yon to be able to survive and even thrive in being number 1. Pero kung sobra kang trying hard, hirap na hirap, talagang gumapang, gumulong, sumirko para maging number 1 lang, huwag na lang. Relax. Kahit number 1 namamatay. In fact, maraming ang kaya namatay number 1 Kaya nakulong number 1. Pero yung mga kasunod nila, mga lower ranks, hindi naman mga nakukulong pag nagkakaroon ng change of regime. Sa Bible, makikita natin yung pinaka-spiritual at yun ding pinaka-practical na mga turo sa buhay.
At nakikita natin the mind of God as expressed by many writers and many prophets, hindi talaga extremist. Kahit sa buhay natin na ito mga kapatid, avoid extremes in modernism or conservatism. Pag sobra kang conservative, naiwan ka na ng panahon. Marami ng ligayang hindi mo nalasap at nagiging killjoy ka rin sa maraming tao. Pag sobra kang modern, ikaw kauna-unahan sumusubok ng anumang bagay, yung pala mali, ikaw ang magdurusa. Ano sabi ni Alexander Pope? Be not the first by whom the new are tried, nor yet the last to lay the old aside. Huwag daw ikaw ang kauna-unahan sa anumang bago, kasi experiment pa lang yan. Kasi may mali pala, di ikaw ngayon nagdusa. Kahit sa mga procedures, scientific procedures, mga medical procedures, kung experimental stage pa lang, ikaw agad yung nandun. Yung pala may mali, di ko nagdusa. Pero wag din naman ikaw yung kahuli-hulihang dumampot ng bago. Kasi by then, luma na yun, naiwan ka na rin ng panahon. In other words, huwag din maging extremist. Kahit sa fashion, kahit sa hairstyle, pag laging gusto mo, una ka, ang tingin sa'yo ng mga tao, baliw. Di ba yun naman mga usong damit, usong buhok, habang hindi pa uso yan, mukhang baliw yung may suot. Kasi hindi pa sanay ang mata natin. Pero pagka hiping kulelat ka naman, ngayon ka pa lang makikiuso. Yung mga iba, Pastor, pwede po bang maghigaw ang lalaki? Nauna na sa'yo si Pops Daddy Bastang 1970? Ngayon ka palang maglalagay, hindi na uso yan. In fact, wala na nga eh. Huling-huli ka na. Sobrang kulelat. Nagmumukha ka ng katawa-tawa. So kung makikisunod ka, yung huwag naman masyadong huli. At yan mga kapatid, hindi lang sa fashion. Kailangan matutunan nating i-apply sa lahat ng areas ng buhay natin kung paano hindi maging extremist. Magulang ka, sobra kang higpit. Meron sobrang luwag. Parehong hindi karapat-dapat at kaibig-ibig. Sobra kang competitive sa school. O sobra ka namang walang kiber, walang pake. Parehong hindi rin mabuti. Laging may disadvantage. Ngayon sa paniniwala, sa relihiyon, may mga extremist din. Sobrang mapaniwalain. Lahat ng huling attenda na seminar o mapanood sa YouTube o mabasang libro, yun ang doktrina niya agad-agad. Extremist, hindi pa nakikita kung paano ito tumatalab sa buhay ng iba, siya na agad ang mauuna. Kaya kung merong damage, Sa kanya. siya rin ang nadadamage nun. Kaya ang sabi sa 1 John 4:1, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. For many false prophets have gone out into the world. Sabi, hindi ko mumukhang religyoso, hindi ko mumukhang tama, hindi ko mo may religious title. Maniniwala ka na agad. Suriin mo muna. Huwag kang kaagad-agad lulundag at sasali. May umuso na church administration style sa ibang bansa, eto ka, kopya ka na agad. Yung pala, ang daming cultural damages na gagawin sa church mo, nakakapag-split-split kayo tuloy. Na hindi naman dapat nananahimik yung church nyo. May bagong seminar na inattendan yung leader kung saan, yun agad ang i-adopt sa inyong church. Nagkakagulo. May mga extreme pa sa diet at sa mga fad. Pag nahibang sa herbs, talagang herbs lahat. Okay, before we continue, ay nako, very common po yan, ano? And most of these kinds of trends, quote-unquote religious trends, usually they were initiated by a kind of charismatic leader. It happens in some smaller religious organizations na kung anong perspective na, kumbaga, na-realize or na-reveal sa isang religious leader na ito ang dapat na tamang pamumuhay natin or ito ang tama na pag-manage natin ng simbahan. So Pastor Ed is saying na, sandali, relax muna, chill muna tayo. Huwag agad-agad
agad maniniwala at pag-isipan muna natin, no? Huwag agad-agad sumunggab kumbaga sa mga nakikita natin na possible opportunities, especially hindi pa ganun tayo kasigurado. And applying this in the religious sense, Pastor Ed is saying na dapat suriin muna. I like how Pastor Ed is even mentioning here as to the whole church structure na kung paano maapektuhan din yan in applying yung idea nga ng pagiging extreme. And as to the idea of not being too rich and too poor, I remember my dad saying, ang kayamanan ay nagiging preso ng isang tao. Na dapat ang pag-live mo ng life mo, meron kang freedom, meron kang gustong kainin, meron kang gustong puntahan. You can do it openly, pero kapag ikaw ay naging mayaman na, yun nga, ay magiging target ka ng mga masasamang loob and hindi mo na ma-enjoy yung dating freedom that you used to have. And other pa na mga halimbawa ng pagiging in the middle. Itong binibigay dito ni Pastor Ed na hindi rin maganda na masyadong competitive, pero hindi rin maganda sa school na wala ka din pakialam. And sa point number 4 na na-mention niya, avoid modernism and then conservatism. Mag-ingat tayo na masyado kang conservative, for others masyado ka namang experimental, ayan, at saka new age. And just bringing home the point that there should be a balance mga ka-youth. Pag nakausap mo yan, wala na kayong topic on the herbs. Pipigilin ka sa lahat na kinakain mo, iniinom mo, dilalaki mo sa iyong buhok, sa iyong kuko. Talagang yung herbs niya ang kahit sa isang mahalagang bagay sa mundo. Pag may nahibang sa isang doktor o quack doctor o kung Essential sino, oil. sobrang extreme. Nararamdaman nyo yun, nakikita natin yun. Mahirap kasama, nakaka-oppress, nakakasakal. Lalong-lalo kung hindi pa tested ang kinahihibangan. So do not be extremist in faith and in belief. Pag may gusto talaga ipagawa sa iyo ang Diyos, hindi ka naman niya mamadaliin, hindi bigyan ka niya ng time mag-isip. Hindi bigyan ka na niya ng time nagsuri, magbulay-bulay, manalangin. Huwag agad-agad gagawa ng mga mararahas na bagay dahil akala mo yun ang kalooban ng Diyos. Hindi ka mamadaliin ng Diyos. God is eternal. God is forever. May oras siya. Kesa nagmamadali tayo, nakakagawa tuloy tayo ng mali. Sabi ng Proverbs 23:20, don't be a heavy drinker. Hindi sinabing don't be a drinker. Nakita nyo, may space kahit sa Proverbs. Yung pag-inom, huwag lang heavy. Huwag lang extreme. O naging religyoso yung mga tao, talagang bawal na bawal na bawal na bawal kahit isang patak na wine dahil naging extremist. Tapos sabi ni Pablo kay Timothy, stop drinking only water. You must take wine because of your many stomach ailments. So nakita nyo, si Pablo, ang payo niya kay Timothy, uminom ka na ng alak. Tumigil ka muna na kain mo ng tubig, lalo yung mga marurumi at may mga butete. Kasi laging sira ang tiyan mo. You see that even these people of the Bible had space for such a thing as drinking. Even the first miracle of Jesus was how to make wine. Pero makakakita kayo ng mga Kristiyano ngayon, super sama ang pag-inom, super bawal, extremist. Hindi na yata yun yung nasa Bible. Nire-regulate. Ang daming nagiging extremist pag naging born-again Christian. Ang daming nagiging extremist pagka nagbasa ng Bible, pagka nahumaling sa mga spiritual activities, sobra silang mainit sa pananampalataya. Pero kapatid, ang pag-iinit nyo sa pananampalataya ay hindi nagbibigay sa inyo ng lisensya na pasuin at sunugin ang mga katabi nyo. Ayun. You must give them space kung hindi sila mainit tulad nyo. Yun yung pwedeng i-assign sa iba yung init at drub-dub ng iyong pananampalataya. Sa sandaling ito. Kasi hindi naman tayo nakakatiyak na ganyang kalagi, araw-araw, 24/7. Panapanahon din. So kung may mga ibang tao na ang panahon nila ngayon ay medyo relax, kanilang pananalig, hindi masyadong marubdob, hindi lusob ng lusob, hindi ibig sabihin masama sila at mas mabuti na kayo. Sabi din ni Solomon, for everything there is season and a time for every matter under heaven. May mga tao na nasa tercera ang kanilang kambyo, merong nasa primera, meron naman nagwa-warm up pa lang. Meron naman na overheat na, nagpapahinga yung sasakyan nila. Hindi mo pwedeng hanapin sa iba yung init mo, yung speed mo, yung intensity ng iyong pananalig sa oras na yon kasi kahit ikaw din naman nag-iiba-iba. Huwag extreme. Kaya kung minsan napakahirap yung mga tao na napapahilig sa Bible, kung may conviction na agad sila na hindi nila ito kakainin, ina-expect nila conviction na rin ng iba. I-assign na nila sa iba yung conviction nila.
Pagka meron silang conviction about anything, katulad nung dapat ba naglalagay ng parol pag Pasko, o may Christmas tree, o may Santa Claus, may conviction sila na wala, mamasamain nila yung mga naglalagay. Kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang level ng pag-iisip, kanya-kanyang sidhi ng pananalig sa iba't ibang oras. Basta ang mahalaga, don't be a heavy anything, hindi lang sa drinking. Kahit ano, yung nahilig ka sa orchid, lahat ng pera mo pumunta na sa orchid, wala ka nang binili kundi orchid na lang ang topic mo. Extreme. Na-obsess na. Okay, before we continue mga kairi, gusto ko lang po to sabihin kasi I remember there was this elder in an evangelical church na narinig ko, and they had this experience of visiting another church dahil they were on the way sa long drive nila, and then because it was Sunday, so they have to stop and kind of like go to a church na makikita nila siguro along the highway, and when they entered, dahil sila ay nasa isang, sabihin na natin, hindi naman mahirap na pamilya, so may mga kaunting mga necklace, ganyan, or may relos or merong earrings, sila, dahil sila ay bisita, parang tinamahan patuloy sila ng preaching ng pastor dahil nga nakasuot sila ng necklace at saka yung mga jewelry. Sa simbahan pala na yun, bawal po pala, hindi po pala inaalaw na yung mga members nila ay magsuot nga ng mga jewelry, something like that. I'm actually surprised Pastor Ed is not using the word legalistic. Legalistic, napaka-common po yan na discussion among evangelical Christians because of the varying interpretation and perception of a Christian lifestyle, mga ka-youthie. And one thing na na-notice ko dito pala sa perspective ni Pastor Ed, so hindi extreme. They actually allow their members to drink, It's okay. So yun nga, kasi alam naman natin for others, na bawal talagang uminom. Meron man akong narinig na iba na umiinom, pero sa loob ng simbahan, yan, merong ganun. Kung pagka parang controlled environment na ayaw nilang uminom sa labas or ayaw nila na makita silang umiinom with the presence of social media, may mga ganun po akong nalalaman. And may mga ganun pong nangyayari. Pero going back, so one example that Pastor Ed is saying here, di ba, sa word na drinker, merong heavy. Merong space for you to just drink moderately. Basta wag lang naman sobra. And of course, sa pagiging hindi extreme sa relihiyon, ayan, kung ikaw ay masyadong mainit, masyadong grabe yung intensity mo sa pagiging Kristiyano, you have to understand na hindi lahat ay ganun. Huwag mo namang ipwersahin o i-implement yung, kumbaga, na standards mo sa iba, mga ka-youthie. Yan po yung nagets natin so far sa sinasabi ni Pastor Ed. Yung emotion, madalas nagiging extremist pag na-in love. Talagang nalilimutan ang lahat, di tinatakwi lang magulang, binibigay ang bank account kasi na-in love. Tatandaan nyo yung mga emosyon na ganyan, meron din yung time element. Hindi ka nakakatiyak na bukas ganun mo pa rin yan kamahal. So huwag ka maging extremist sa pagtitiwala, sa pagbibigay. Meron lang ako isang pamangkin dyan sa Facebook. Tito, meron ako na meet the girl, love na love ko siya, in love ako. After 2 weeks, ayaw na daw niya. Ang problema, nabuntis na niya in 2 weeks time. So sasabihin niya sa babae, alam mo, hindi na kita mahal. Hi, bakit mo ko binuntis? Noon mahal kasi kita, ngayon hindi na. Paano ngayon to? Naging extreme din naman ang pagbibigay kasi nito si babae. May consequence. Hindi ko mamahal na mahal nyo ngayon. Ibig sabihin, patuloy nyo yung mamahalin. So, hold it a bit. Withhold and do not give everything. Huwag kayong maging extremist. Ganon din yung mga obsession, yung mga gusto sa buhay. Yung mga nung 70s, mga aktivista, yung makibaka, huwag matakot, ibagsak ang gobyerno, barilin lahat ang mga sundalo, mamumundo. Ang dami na ngayon mga nasa mga corporate world. Nag-immigrate pa nga sa USA, yung ipagsakang imperialistang kano, at ang US citizen na. Kasi kahit mga political convictions at mga pananalig at ganyan, naiiba rin sa panahon. Ang mahalaga, huwag kang magkakaroon ng permanent damage for a temporary feeling. Huwag kang magbayad habang panahon sa isang uso lang ngayong araw na ito, sa flavor of the month, sa flavor of the day. Hindi mo alam. Huwag maging extremist. Keep to the middle of the road. Every godly person will stay in the middle of the road, even in areas of spirituality. Hindi yung convicted ka sa isang misyon, lahat na ng kabuhayan mo, ibebenta mo, ibibigay mo doon. Pati yung para sa asawa mo at anak mo. Paano sila?
Kailangan laging may natitira. Meron kang paglalaan sa pagbabago ng panahon, sa pagbabago ng isip, sa pagbabago ng mga bagay-bagay. Kahit nga sa extreme North and South Poles, hindi tayo tumitira. Pinakabanayad ang klima malapit sa equator kasi nasa may gitna. Ayaw mo ng sobrang lamig, ayaw mo rin ng sobrang init. Ganon din sa iba't ibang larangan ng ating buhay. Importante na huwag ka maging number one kung mahirap yung para sa'yo at huwag ka rin maging number nothing o zero kasi mahirap din naman na binabaliwala ka at wala kang halaga kahit kanino man lang. Importante mga kapatid, apply natin ito sa buhay natin. Anong area of your life na extremist na kayo? Yung mga nahuhumaling halimbawa sa multi-layer marketing, talagang humaling na humaling, yun ang bagong relihiyon. Everything is about that. Itataya ang lahat-lahat, pera, puri, pati lola, taya. Kaya pag bumagsak, eto, hinahanap si Crispin at si Basilio. Kasi itinaya lahat. Huwag niyong itataya lahat. Kahit mukhang siguradong sigurado, magtitira kayo lagi. Sabi, people of God will avoid all extremes. Kasi nahuhumaling ka, kumisa nasasakim ka ng kaya itataya mo lahat. Tapos pagsabog, eto ngayon, walang natira sa'yo. Kawawa ka naman. Hindi lang yun, masisisi ka pa ng iba. And especially sa religiosity mga kapatid, huwag niyong i-assign sa iba yung intensity ng inyong pananalig. Bigyan niyo sila ng panahon na uminit o malamig. Bigyan niyo sila ng panahon na makarelax kung masyadong stressed. Kasi iba-iba ang diling ng Diyos sa bawat tao. Salamat Ama sa mga paalala niyo sa amin. Ang mahalaga, kahit hindi lahat na cover ng mga examples, maalala namin na huwag kami maging extremist. Huwag sobrang maging extremist sa pagsunod sa isang uso, sa paniniwala sa isang bagay o ideya, maging sa commitment sa anumang bagay. Turuan niyo kami laging maglaan ng space so that we can maneuver, we can U-turn, we can backtrack, we can change our minds. At may matitira sa amin kung mali man ang naging desisyon. Teach us to be moderate in our tastes, in our consumption, in our lifestyle. At payagan din namin, tulungan din namin ng iba na maging moderate. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid, kanya-kanyang apply sa kanya-kanyang private lives. Lord, turuan niyo kami na mga ideya na ito na galing sa mga pahina ng iyong salita, tumalab, maging totoo at pakinabangan namin sa pang-araw-araw na buhay. Spend some time in reflection and ask God to continue to give you wisdom to avoid extremism in any way. Lord, as your people sit still and remain silent, let your Spirit finish this message and apply this in everyone's life. Okay mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang isa na namang religious preaching reaction ng simbahan ni Pastor Ed Lapiz, ang Day by Day Jesus Ministries. Although I actually noticed na ang pag-refer ni Pastor Ed sa kanyang sarili is Kuya, Kuya Ed Lapiz. So I think he changed it from Pastor to Kuya. Pero yun nga, I think this preaching is honestly not very complicated. It's just about Christians should know where to stand, where do they stand, and when they stand, it should always be in the middle, avoiding extremes because kapag naging extreme ka, magiging limitado ang experience mo sa buhay, magiging limitado ang lifestyle mo, magiging katawa-tawa ka, you will look foolish. Kapag ikaw ay masyadong naging moderno, di ikaw yung sasalo ng possible na failure or magiging weird ka tingnan. Pero hindi rin maganda na masyado ka namang conservative dahil napag-iwanan ka na ng panahon, you would also look foolish. So, ang impression ko po dito po sa simbahan ni Pastor Ed, a little bit quote-unquote progressive, na mas liberal sila sa interpretation, and maybe because the idea is God does not really want you to be limited with your human experience. Kasi nga, kung ayaw naman pala o wala ng space for you to be vulnerable, to be human, to make mistakes, di sana naging spiritual na tayo agad, hindi na tayo naging tao. So what I'm getting from this mga ka-U3 is, God understands and gives a space for us to be human, something like that. And the strength of this preaching, in my opinion, is of course on the practical side. Ang ganda ng iba't ibang layers ng messaging ni Pastor Ed na hindi lamang for example sa isang particular na demographics na ito pang senior citizen lang tong
preaching na ito. Hindi. Merong application sa relationship, merong application sa buhay, mag-asawa, sa pamumuhay, mga bata, at sa kapusukan ng ating mga puso nung tayo ay bata pa. Even sa church administration, sa health. So my understanding is, sa style ni Pastor Ed, is before the preaching, he already understands para kanino mag-a-apply itong particular na verse and ano yung mga halimbawa ko na i-tailor fit ko sa kanila para relatable ang aking preaching. But anyway mga ka-U3, avoid extremes. Kailangan balanse lamang daw po. Not too rich, not too poor. And you have to avoid permanent damage because of a temporary feeling. Ayan. So, you can watch that video over there. Ito po, playlist po ng mga Pastor Ed Lapis videos. You can subscribe kung hindi ka pa subscribe. Malapit na tayo mag 200,000 at magsa-celebrate po tayo kapag umabot na tayo ng 200,000 subscribers. I'll see you next time. Peace. Bye-bye.